May mga bagay ka bang gusto sa buhay, pero parang lagi silang dumudulas sa kamay mo? Minsan hindi kulang sa effort, hindi kulang sa tamang mindset at tamang paraan ng pag-attract. Sa video na to, pag-uusapan natin kung paano mo pwedeng i-align ang sarili mo para mas mabilis mong ma-manifest ang mga bagay na matagal mo nang hinahangad. Number 1, dapat sobrang malinaw kung ano ang gusto mo. Hindi ito simpleng tip lang. Ito ang foundation ng buong manifestation journey mo. Para kang nag-o-order at kung malabo ang sinabi mo, malabo rin ang ibabalik sa'yo. Hindi mo pwedeng sabihin na gusto ko ng success, tapos bahala na si Batman kung anong klaseng success yon. Parang nagpunta ka sa restaurant, tapos sabi mo sa waiter, "Ma'am sir, pa-order ako kahit ano." Anong food? Soup ba? Steak? Ice cream? Hindi pwedeng hulaan. Being clear means you're giving the world a specific target to match with your energy. Pero hindi lang ito tungkol sa detalye. Kailangan malinaw ka rin kahit sa sarili mong puso. Minsan may gusto ka, pero hindi mo talaga alam kung bakit mo yun gusto. Lumalabas, hindi pala yun desire mo. Pressure lang ng society, comparison sa iba, o inggit sa nakikita mo online. Kaya ang unang step ay tanungin ang sarili mo ng honest. Ito ba talaga ang gusto ko? O gusto ko lang ito kasi lahat sila meron? Pag malinaw ka sa gusto mo, nag-iiba ang galaw mo. You start to notice opportunities related to that goal. Biglang mas napapansin mo ang mga bagay na align sa gusto mong direksyon. Napapansin mo ba to? Parang kapag gusto mo ng red car, kahit saan ka tumingin, parang ang daming red cars. Hindi dahil dumami sila bigla, pero dahil ang atensyon mo, naka-tune in na. Ganito rin ang manifestation. Clarity activates your inner filter. At hindi mo kailangan maging super poetic o mystical. Practical lang. Instead of saying, gusto kong umunlad, maging specific. Gusto kong kumita ng 150,000 per month through online work para makapag-support sa family ko at magkaroon ng financial peace. Ganito kasimple, pero solid. Your mind knows what to focus on. Your actions know where to move. And your energy knows what frequency to hold. Clarity also protects you from distraction. Kapag malinaw ang gusto mo, mas mabilis mong masasabi ang, hindi para sa akin yan, sa mga bagay na hindi aligned. Hindi ka tatakbo sa lahat ng shiny opportunities na lumilitaw dahil alam mong hindi lahat para sa'yo. You stop chasing and you start attracting. At ang maganda pa, being clear removes emotional confusion. Kapag alam mo ang gusto mo, mas madaling ma-visualize, mas real, mas nakakaramdam ka ng excitement, mas nagiging believable sa subconscious mind mo. And once your subconscious believes, it starts rearranging your habits, your decisions, your reactions, everything para i-align ka sa gusto mo. So kapag sinabing, be super clear about what you want, hindi lang ito tungkol sa pag-list down. It's about knowing your desire deeply enough para makita mo, para maramdaman mo at paniwalaan mo na posible siya. Because clarity is not just a description, it's a commitment. Number 2, alamin mo kung bakit mo yan gusto. Hindi ito simpleng reflective exercise lang. Ito ang pinakaugat ng manifestation. Kasi pwede kang mag-desire ng isang bagay, pero kung hindi malinaw ang reason mo, mahina ang vibrational signal mo. Para kang nagte-text, pero mahina ang signal. Kaya minsan delayed, minsan delivered sa maling timing, minsan hindi dumadating. Kapag inalam mo ang bakit, nagle-level up ang clarity mo. Magiging emotional fuel siya. Imagine wanting a new career. Pero bakit? Dahil gusto mo ng fulfillment? Gusto mo ng income para matulungan ang pamilya mo? Gusto mong magkaroon ng freedom para hindi ka nakakadena sa oras? Kapag malinaw ang dahilan, hindi na siya basta-basta wish. Nagiging direction. And here's the powerful part. Your why shapes your identity. And your identity shapes your actions. And your actions shape your results. Kaya kung ang dahilan mo ay mababaw o hindi mo pag-aari, mahina rin ang flow. Halimbawa, gusto mo ng magandang lifestyle kasi gusto mong ma-validate ng ibang tao. Kahit makuha mo yon, hindi ka pa rin fulfilled. Pero kung ang reason mo ay rooted sa growth, sa purpose, o sa peace, iba ang dating. Biglang nagiging natural yung disiplina. Nagiging automatic yung motivation.
at nagiging magaan yung energy mo. May mga taong gusto ng malaking income, pero ang totoo, takot silang maghirap ulit. So kahit mag-manifest sila, ang underlying energy at fear, hindi abundance. Kaya kahit gaano sila ka-hardworking, laging may procrastination, laging may doubt, anxiety. Pero kapag binago nila ang why into something empowering, like, I want abundance because I'm building a stable, peaceful life for my future self. Nag-iiba ang vibe. The same goal, pero ibang frequency. Your why also protects you from burnout. Kung wala kang solid reason, mabilis kang mapagod. Pero kapag malinaw ang dahilan mo, kahit pagod ka, may laban ka. Kasi hindi ka umaasa sa hype, umaasa ka sa purpose. At pinaka-importante, your why makes manifestation real. Hindi siya magic wish. It becomes a life direction na nilalakaran mo araw-araw. So before mo i-push ang manifestation mo, huminto ka muna saglit. Tanungin mo ang sarili mo, bakit ko talaga to gusto? Ano ang hinahanap ko dito? Freedom ba? Love? Peace? Growth? Confidence? Security? At ako ba to? O hinihiram ko lang ang desire na to mula sa expectations ng ibang tao? Kapag sinagot mo yan ng honest, mapapansin mo, your energy becomes cleaner. Your focus becomes sharper. And your manifestation becomes faster. Your why is not just part of manifestation. It's the engine that drives it. Without it, gumagalaw ka, pero walang direksyon. With it, everything finally starts to make sense. Number 3, i-visualize mo siya parang nangyayari na. Hindi lang ito basta simpleng pag-iisip ng magandang future. Ang visualization ay parang mental rehearsal. Sinisimulate mo sa isip mo ang reality na gusto mong pasukin hanggang sa maging normal na siya sa sistema mo. Isipin mo to, tuwing nagbabrowse ka sa social media at manakikita kang dream house, dream body, o dream lifestyle, may konting spark na nangyayari sa'yo. Pero mabilis din siyang nawawala dahil iniisip mo, sana ako rin, someday. Ang visualization na tama ang proseso, hindi someday ang energy. Dapat ngayon na. Already happening. Already yours. Habang nag-visualize ka, hindi lang dapat utak ang gumagalaw. Kailangan pati emotion mo. Kasi ang emotion, ang frequency na ginagamit ng mundo para malaman kung ano ba ang gusto mong i-attract. For example, gusto mo ng financial freedom. Kapag nag-visualize ka, hindi lang ito, ini-imagine ko, may 150,000 per month ako. Dapat maramdaman mo kung ano ang pakiramdam ng hindi na nag-aalala sa bills. Ano ang feeling ng gumigising sa umaga na hindi rushed? Ano ang vibe ng workspace mo habang nag-o-online work ka? Ano ang suot mo? Sino ang kausap mo? Ano ang music na tumutugtog? Ganito ang secret. Your brain cannot tell the difference between imagination and reality. Kaya kapag inuulit-ulit mo ang scene sa isip mo, nagsisimula siyang ituring na normal. And when something becomes normal internally, everything starts rearranging things externally para sumunod ang reality mo sa identity mo. Think of it like planting a seed sa utak mo. Sa una, parang weird kasi fantasy pa siya. Pero habang inuulit at nararamdaman mo ng mas totoo, nagiging expected na siya. At ang expectation, ang pinakamalakas na magnet sa manifestation. Kung gusto mong maging mas effective, pumikit ka. Okay? Huminga ka ng malalim. Tapos imagine a version of you na nakuha na ang goal mo. Huwag mong isipin from third-person view. Dapat ikaw mismo ang nasa loob ng katawan mo. Kita mo sa mata mo. Naririnig mo gamit ang tenga mo. Nararamdaman mo sa dibdib mo. This is not just daydreaming. This is identity shifting. Ito yung moment na sinasabi mo sa mundo, ito ang version ko. Ito ang reality ko. Align everything to this. At kapag consistent ka, mapapansin mo na may mga opportunities, ideas, people, and timing na biglang lumalapit sa'yo. Hindi dahil magic, pero dahil nagbago ang internal lens mo. Kung ano ang nakikita mo sa loob, yun ang inahatak mo sa labas. Number 4, ayusin ang self-image mo. Ito ang isa sa pinakamalaking secret kung bakit umaandar o hindi umaandar ang manifestation mo.
Maraming taong nag-visualize, nag-a-affirm, nag-meditate, pero deep inside, hindi nila nakikita ang sarili nila bilang tao na deserving, capable, at ready sa bagay na gusto nila. Kaya kahit anong pilit, hindi pumapasok ang blessings. Ang self-image mo ay parang internal identity setting. Ito ang nagdidikta ng choices mo, actions mo, reactions mo, pati standards mo. Kahit gaano ka ka-hardworking, kung ang subconscious belief mo ay hindi ka enough, lagi mong masisira o masabotage ang progress mo. Parang may invisible glass ceiling na ikaw mismo ang gumawa. Imagine this, gusto mong maging successful, pero ang identity mo ay nakaangkla pa rin sa mga failures mo noon. Every time na may opportunity, automatically mong iniisip, baka hindi para sa akin, baka hindi ko kaya, baka mag-fail na naman ako. That identity becomes a magnet. At ang hinahatak niya ay more situations na tumutugma sa belief mo. Pero kapag inayos mo ang self-image mo, everything starts to shift. Hindi ka pa successful sa labas, pero sa loob mo, you're slowly becoming that person already. Hindi pa dumadating ang pera, pero you're already acting like someone who respects money and handles it well. Hindi ka pa loved ng lahat, pero you treat yourself with that kind of self-respect na dati hinahanap mo sa ibang tao. Ang kagandahan nito, hindi mo kailangan mag-pretend. Hindi mo kailangan magpaka-fake. Ang goal ay hindi maging ibang tao, kundi maging best version mo na matagal nang nandyan pero natatabunan ng doubts, ng trauma, at insecurities. At habang ini-improve mo ang identity mo, nagbabago rin ang vibration mo. Mas confident ka na, mas grounded, mas kalmado. That kind of energy is attractive. Nakaka-pull ng opportunities, ng good people, ng clarity. You start making decisions na aligned sa gusto mong maabot. You speak differently. You carry yourself differently. And suddenly, the world responds differently. Remember, manifestation is not about forcing reality. It's about becoming someone who naturally attracts the reality you want. So every day, tanungin mo ang sarili mo, paano ba mag-isip? Paano kumilos, magsalita, at magdesisyon ang future version ko? At unti-unti mong ipamuhay. Doon nagsisimula ang totoong magic. Number 5, iwasan mo ang desperation energy. Hindi ibig sabihin nito na bawal kang mangarap ng malaki. Ang totoo, normal na gustong-gusto mo ang isang bagay, pero iba ang strong desire sa desperation. Ang strong desire ay may excitement, may hope, may I can't wait for this. Ang desperation ay may takot, may pressure, may kapag hindi dumating, tapos na ako. At dito nagkakatalo ang manifestation. Kapag desperado ka, kahit hindi mo sabihin, ramdam ng energy mo na naghahabol ka. Parang gusto mong pilitin ang lahat. Parang hinuhugot mo ang bunga kahit hilaw pa. At ang problema, the more na hinahabol mo ang isang bagay, the more itong lumalayo. Think of it this way. Imagine may isang taong sobrang clingy sa'yo. Yung tipong every minute nagme-message, laging humihingi ng reassurance, at hindi mapakali kapag hindi mo siya ma-replyan. Kahit gusto mo naman siya as a person, bigla kang nagdi-distance because the energy feels heavy, overbearing, at nakakasakal. Ganon din ang mundo. Gusto nitong ibigay ang gusto mo, pero ayaw nitong pilitin mo. Desperation energy sounds like, bakit ang tagal? Kailan ba darating to? Paano kung hindi mangyari? Baka hindi ako deserving. But manifestation doesn't work well sa ganitong mindset. Kasi ang subconscious mo ang naglalabas ng fear kaysa faith. Energy of lack instead of abundance. Ang detachment naman, hindi ibig sabihin na wala ka ng pakialam. Ang ibig sabihin lang nito ay may tiwala ka. You're saying, I've done my part. I'm ready to receive. It will come at the right time. Kapag nasa ganitong vibration ka, mas relaxed ka, mas creative, mas open-minded, mas clear kang mag-isip. The ideas flow, opportunities show up, people start to appear. Everything feels lighter at mas mabilis ang manifestation. Because attracting what you want is not about chasing, it's about becoming. Kapag desperado ka, nagpapadala ka ng signal na wala pa sa'yo ang bagay na gusto mo. Kaya lalo itong hindi lumalapit. Pero kapag secure ka, grounded, and grateful, you're sending a message na I'm ready, I'm aligned,
I'm capable. At doon nagsisimula ang magic. Remember this, the world responds better to calm confidence than frantic begging. Trust hits differently. At kapag marunong ka nang mag-relax habang nagpapakita ka ng effort, you don't just manifest faster. You evolve into the kind of person na natural na magnet ng blessings. Number 6, i-align mo ang daily actions mo sa desire mo. Hindi ito tungkol sa big, dramatic moves. Ang totoo, sa araw-araw na maliliit mong choice na susukat kung seryoso ka talaga sa manifestation mo. Imagine ganito, gusto mong maka-attract ng abundance, pero buong araw mo ay puno ng procrastination, stress, scrolling, at pagdududa. Para kang nag-o-order ng pagkain online pero hindi mo binubuksan ang pinto pagdating ng delivery. Your actions must create the space for what you're asking for. Kung ang desire mo ay magkaroon ng financial freedom, hindi mo kailangan agad gumawa ng million-peso plan. Kailangan mo lang simulan ang mga micro moves. Yung tipong konting pag-aaral sa new skill, pag-edit ng profile mo online, pag-set ng maliit na daily goal. These tiny steps send a powerful message to the world na I'm not just wishing, I'm preparing. At kapag naghahanda ka, nag-iiba ang energy mo. Nagmumukha kang ready, responsible, at deserving. Halimbawa, gusto mong magkaroon ng healthy relationship, pero araw-araw, pinipili mo ang negative self-talk, low self-worth, at pagiging unavailable emotionally. Hindi comparable sa desire. Pero kung sinasadya mong maging kinder sa sarili mo, mas open sa communication, mas honest sa nararamdaman mo, yan ang alignment. You're not waiting for love. You're becoming someone who can receive love. Isa pang halimbawa, gusto mong maging successful online creator, pero hindi ka nagpo-post, hindi ka nagpa-practice, at lagi mong sinasabi sa sarili mong, hindi pa ako ready. Hindi yan alignment. Pero kung kahit short post man lang everyday, kahit isang idea per day, kahit simpleng pag-upo sa workspace mo to write, yan ang daily action that mirrors your desire. You're becoming the version of yourself that matches the outcome you want. Ito ang golden rule. The world doesn't respond to what you want. It responds to what you do consistently. Hindi kailangan perfect. Hindi kailangan malaki. Ang kailangan ay intentional. Because every action communicates a signal. Kapag ang signal mo ay I'm improving, I'm showing up, I'm ready, doon nagsisimulang gumalaw ang mga bagay sa paligid mo. At mararamdaman mo yan eventually. Yung tipong may random opportunities na biglang dumarating. May mga tao na suddenly drawn to you. May pinto na bumubukas na hindi mo naman pinilit. Bakit? Because your daily actions match your desired reality. You're not just manifesting, you're aligning. Number 7, huwag mong pilitin ang timing. Hindi ibig sabihin na mag-relax ka lang at wala ka nang gagawin. Ang tunay na ibig sabihin nito ay huwag mong persahin ang mga bagay na hindi pa naka-align sa'yo. Kasi kahit pilitin mo, hindi pa rin sila dadating. At kung dumating man, madalas hindi nagtatagal. Sa totoong buhay, napapansin mo ba na habang mas pinipilit mo ang isang bagay, lalo siyang lumalayo? Gaya ng love, opportunities, o pera. Kapag sobrang I need this now, ang energy mo, nagiging heavy, frantic, desperate. At ang ganitong energy ay opposite ng attraction. The world responds to alignment, not pressure. Think of it like this. Kung may buto ka ng mango tree, pwede mo ba siyang sigawan para mag-grow agad? Pwede mo ba siyang hilain para lang lumaki siya? Kahit anong pilit mo, may sarili siyang timeline. Pero habang inaantay mo siyang tumubo, meron kang role. Diligan mo siya, alagaan mo, i-expose mo sa sunlight, at i-check pa minsan-minsan. Hindi mo siya pinabayaan, pero hindi mo rin minamadali. Ganito rin ang manifestation. Gawin mo ang part mo, pero after that, you must trust the unfolding. Kasi may mga bagay na hindi mo pa nakikita na inaayos para sa'yo. Ano yon? Connections you haven't met yet. Opportunities na under construction pa. Conditions in your life na kailangan maayos muna bago dumating ang hinihintay mo. At marami pa. Minsan iniisip mo, bakit ang tagal? Bakit parang walang nangyayari? Pero ang hindi mo alam, you're being prepared. Baka kailangan mo munang lumakas mentally.
Baka kailangan mo munang maging ready emotionally. Baka kailangan mo munang matutunan ng mga bagay na magpapatibay sa'yo pag dumating na yung blessing. At ito ang reality. Hindi delay ang delay. Protection siya. Preparation siya. Alignment siya. Kaya kapag hindi pa dumarating ang goal mo, hindi ibig sabihin na hindi mangyayari. Minsan, it just means not right now, but soon. Habang hinihintay mo, huwag kang mawala ng gana. Huwag kang mawala ng faith. Focus ka lang sa growth mo. Yung tipong kahit wala pa yung result, ginagawa mo pa rin ang part mo kasi alam mong may binubuo sa likod ng eksena. Tapos may isang araw, bigla na lang darating yung oportunidad. And it will make perfect sense why it didn't happen earlier. You will realize, kaya pala. Hindi hadlang ang timing. Guide siya. The moment you stop forcing and start aligning, doon nagsisimulang maging effortless ang manifestation. Number 8, sabihin mo sa sarili mo, open akong tumanggap. Hindi lang ito simpleng mantra, binabago mo ang buong energy mo. Kasi sa totoo lang, karamihan sa atin gusto ng blessings, opportunities, love, abundance. Pero sa loob-loob natin, may nakablock. Minsan gusto mo ng financial breakthrough. Pero deep inside, may voice na nagsasabing, hindi ako sanay sa malaking pera. Baka hindi ko kayanin. Gusto mo ng healthy relationship, pero may takot ka na baka masaktan ulit. Gusto mo ng success, pero may doubt na hindi ako prepared. Kaya kahit may dumarating, hindi mo tuloy nararamdaman. Or worse, ikaw mismo ang umiilag. Being open to receive means binubuksan mo ulit ang pintuan na matagal nang nakalak. It means inaalaw mo ang sarili mong tumanggap ng mga bagay na dati ay tinatanggihan mo unconsciously. Imagine, may package sa pintuan mo. Regalo yan para sa'yo. Pero dahil busy ka sa fears, doubts, guilt, or old beliefs, hindi mo naririnig ang doorbell. Kaya tuloy, hindi mo nabubuksan. Ganun ang manifestation. Minsan nandyan na, pero hindi mo nabubuksan ang sarili mong door. When you say, open akong tumanggap, you shift your identity. Ang sinasabi mo ay, I'm ready, I'm worthy, I'm capable. Hindi ko nahahayaan na ang nakaraan ko ang pumigil sa blessings ko. And the moment you shift that energy, doors open. People respond differently. Opportunities start showing up. Your mind becomes clearer. Your confidence rises. You become magnetic to good things. Because openness is not weakness. It's alignment. It's you saying, I'm done blocking myself. I'm ready to live a bigger life. At the end of the day, hindi mo kailangang perfect. Hindi mo kailangang 100% sure. At hindi mo kailangang walang fear. You just need to be open. Open to learn, open to grow, open to receive the love, blessings, and abundance na dati hindi mo akalaing posible para sa'yo. Allow yourself. Open the door. Let life come in. Number 9, observe your emotions. Isa sa pinakamahalaga but still underrated na parte ng manifestation ay ang pag-observe ng emotions mo. Alam mo, lahat ng energy na pinapadala mo sa mundo ay nakabase sa kung ano ang nararamdaman mo. Kaya kung puro stress ka, worry, o frustration ang nararamdaman mo, mas mahirap ma-attract yung gusto mo. Parang signal na sinasabi mo sa mundo, hindi pa ako ready para dito. Kaya mahalaga na maging aware sa feelings mo. Hindi ibig sabihin kailangan mo palaging happy o positive. It's okay to feel sad, anxious, or frustrated. Ang kailangan lang ay mapansin mo yung nararamdaman mo. Hindi mo kailangang labanan o i-repress. Halimbawa, kung naiinis ka dahil late na ang project mo, instead na puro frustration lang, huminto ka muna sandali, huminga, at obserbahan mo. Okay, nararamdaman ko ang frustration at ito lang ang nararamdaman ko ngayon. Kapag na-observe mo ng ganito, nagsisimula ka magkaroon ng space between you and your emotion. At sa peace na yon, may choice ka na iba ang project mo sa mundo. Parang you're saying, I feel this, but I'm choosing to raise my vibration anyway. Pwede mo rin gamitin ito para i-shift yung focus mo sa mas mataas na frequency. Halimbawa, kung anxious ka, tanungin mo ang sarili mo, ano sa situation na ito ang pwede kong i-appreciate? Kahit maliit lang, like isang maliit na lesson or opportunity. Kapag ginagawa mo ito consistently, unti-unti mong natututunan na hindi emotions mo ang magdidikta sa reality mo, kundi ikaw ang may control
sa energy mo. Sa madaling salita, observing your emotions is like tuning your internal frequency. Kung aware ka sa nararamdaman mo, mas madali mong i-align yung sarili mo sa gusto mong i-manifest. Mas magiging conscious ka sa choices mo. At mas mabilis matatanggap mo yung bagay na gusto mo kasi hindi ka stuck sa negative loop ng feelings mo. Number 10, detach from the result. Alam mo, madalas kapag nagmamanifest tayo, naiipit tayo sa pressure na makuha agad ang gusto natin. Parang kapag may crush ka, gusto mo siyang mag-reply sa chat mo agad-agad. At kapag hindi, feeling mo, failed ka na. Ganon din sa manifestation. Kapag sobra kang nakafocus sa result, ang energy mo nagiging tight, stressed, at desperate. And guess what? Ang mundo, parang energy mirror, ay hindi nagre-respond sa stress at desperation. It responds to calm, confident, and joyful energy. Detach from the result doesn't mean wala ka ng pake. Hindi ibig sabihin na sumurrender ka na lang at wala ka nang ginagawa. Ang ibig sabihin, gawin mo ang part mo, pero wag kang ma-stress sa outcome. Imagine mo, nagtanim ka ng puno. Ipinagtanim mo, dinidilig mo, pero hindi mo pwedeng pilitin na mamunga siya bukas. Kaya mo lang alagaan ng lupa. Kaya mong ibigay ang tubig na para sa kanya at kaya mo siyang paarawan. Same sa manifestation. Focus ka sa mga action mo, sa growth mo, sa pagiging ready mo, but let the world handle the timing. Kapag natutunan mong mag-detach, nagiging magaan at malaya ang energy mo. Mas confident ka, mas masaya ka, at mas open ka sa opportunities na baka hindi mo inaasahan. Parang magic, kapag hindi ka stress sa result, mas dumadating ang blessings unexpectedly. Minsan, mas maganda pa kaysa sa ina-expect mo. And here's the catch. Detachment also builds patience. Natututo kang magtiwala sa proseso. Hindi mo kinukontrol ang mga bagay-bagay, pero kinukontrol mo kung paano mo i-handle ang sarili mo. You stay aligned, grateful, and in high vibration. Sa ganitong paraan, ang manifestation mo hindi lang nakabase sa gusto mo, kundi sa quality ng energy mo. Ang goal mo dapat, maging someone who radiates joy, confidence, and gratitude, habang quietly knowing na what you want is already on its way. Ang resulta, mas smooth, mas effortless, at mas fun ang whole process. Number 11, limitahan mo ang mga taong nagpapababa ng energy mo. Alam mo yung mga tao na kahit simpleng kwento mo lang, parang laging may negatibong komento o judgment. Sila yung tipong laging may pero sa lahat ng plano mo. Gusto mo ng business, pero mahirap yan eh. Gusto mong mag-travel, pero baka hindi kaya ng budget mo. Kapag palagi kang nakapaligid sa ganitong energy, kahit sobrang positive mo sa sarili mo, unti-unti ka rin maapektuhan. Ang energy nila, parang sponge na sumisip-sip sa vibe mo. And before you know it, yung excitement mo, medyo dumidilim. Yung confidence mo, parang nababawasan. Hindi ibig sabihin na kailangan mo silang i-ghost agad o maging cold. But learn to set boundaries. Pwede mo lang limitahan ang time na kasama mo sila. O di kaya, magpababa ng energy mo. Switch topic. Or politely excuse yourself. Surround yourself with people na supportive, encouraging, at nag-check sa iyong growth. Kapag nakapaligid ka sa positive energy, parang natural lang na mas mabilis mong ma-attract yung gusto mo sa buhay. Think of it this way. Kung gusto mong mag-grow, hindi pwede na palaging nasa garden mo ang weeds. Kailangan mo ring alagaan ang soil. At yung mga tao sa paligid mo, bahagi rin yan ng soil. Kung toxic ang influence nila, hindi mo ma-achieve fully yung potential mo. So learn to filter your circle and don't feel guilty for choosing your peace over constant negativity. Number 12, umiwas ka sa mga habits na kumakalaban sa desires mo. Alam mo, isa sa mga pinakamalaking reason kung bakit hindi agad dumadating ang gusto mo kahit todo ka sa manifestation ay dahil may mga habits ka na. Unintentionally, kumakalaban sa desires mo. Parang gusto mo ng abundance, pero araw-araw, pinipili mong mag-stress sa social media, magkumpara sa ibang tao, o mag-focus sa mga problema instead na solutions. Parang nagsisend ka ng mixed signals sa mundo na gusto ko ito, pero everyday, ipinapakita ko na hindi ko deserve. Halimbawa, gusto mo ng financial freedom, pero araw-araw, napapasabay ka sa toxic spending habits, instant gratification, o procrastination. O gusto mo ng healthy life, pero puro junk foods ang kinakain mo, at palagi kang puyat.
Ang energy mo ay nagre-reflect sa mga choices na ginagawa mo. Kahit gaano ka ka-positive sa manifesting, kung ang daily habits mo low frequency, parang humahad lang ito sa flow ng blessings. Kaya mahalaga talaga na mag-audit ka ng sarili mo. Tingnan mo, alin sa routines mo ang nagpapalakas sa dream mo at alin ang pumipigil dito. Hindi ibig sabihin na kailangan mong maging perfect. Parang small tweaks lang. Medyo less doom scrolling, medyo more learning, medyo less gossip, medyo more self-care. Little by little, nagsishift ang energy mo. At dito talaga nakaka-relate ang you become what you do daily. If your daily actions are aligned with what you want, manifestation feels effortless. Pero kung puro habits na sabotaging, kahit anong visualization mo, parang stuck ka lang sa same energy. So treat this part as self-love at self-responsibility combined. Hindi punishment, kundi paraan para tuloy-tuloy ang flow ng good things na gustong-gusto mo.